Alam mo ba na may mga taong kahit anong sitwasyon ay parang laging maayos pa rin ang buhay? Laging may oras, kalmado sa gitna ng problema at tila ba kontrolado ang lahat ng nangyayari? Ang sikreto nila, hindi talento, hindi pera at hindi koneksyon, kundi mga habit o mga nakasanayang gawain na unti-unting bumubuo ng tagumpay. At yan mismo ang tinuturo ni Stephen Covey sa kanyang libro na The 7 Habits of Highly Effective People. Librong bumenta ng mahigit sa 25 milyong kopya at isinama ng Time Magazine sa 25 na most influential business management books. Kaya kung gusto mong malaman kung paano maging mas produktibo, mas kalmado at mas epektibo, hindi lang sa trabaho kundi sa buong buhay mo, tapusin mo ang video na to. Dahil sa dulo ng video ay ibabahagi ko rin kung paano mo maa-apply agad ang mga habits na to sa totoong buhay mo o kahit ngayon mismo. Let's start! Si Stephen Covey ay isang leadership expert at educator. Sa librong ito, ibinahagi niya ang 7 habits na napag-aralan niya sa mga kilalang pinaka-epektibong tao sa mundo. Mula sa mga business leaders hanggang sa mga simpleng taong matagumpay sa personal na buhay. Ang konsepto ng libro ay simple pero malalim. Ito ay kung gusto mo umanong baguhin ang resulta ng buhay mo, baguhin mo muna ang mga habit mo. Narito ang 7 habit na binanggit sa kanyang libro. Ang unang habit, be proactive. Ito ang pundasyon ng lahat. Ibig sabihin, ikaw ang may kontrol sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sisihin ang ibang tao, ang gobyerno o ang panahon kung bakit hindi umaayos ang sitwasyon mo. Kasi sabi ni Covey, between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. May kakayahan kang pumili kung paano ka tutugon sa anumang sitwasyon. Halimbawa, kung traffic, pwede kang mainis buong araw, o pwede mong gamitin ang sitwasyon na yon para maging kapakipakinabang pa rin sa'yo tulad na lang ng pakikinig sa podcast o audiobook. Yun ang proactive mindset. Hindi ka biktima ng sitwasyon, ikaw ang driver ng sarili mong buhay. Ang pangalawang habit, begin with the end in mind. Bago ka magsimula sa kahit anong gawain, dapat alam mo kung saan ka patungo. Sabi nga ni Covey, all things are created twice. First in the mind, then in reality. Kung wala kang malinaw na layunin o goal, kahit gaano ka kabisi, parang paikot-ikot ka lang. Isipin mo, kung pupunta ka sa biyahe pero wala kang destinasyon, saan ka nga ba makakarating? Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang gusto kong maging sa loob ng 5, 10 o 20 taon mula ngayon? Anong klaseng tao ang gusto kong maging ako sa mga panahong yon? Kapag malinaw sa iyo ang kahihinatnan ng lahat, mas madali ka nang makakagawa ng tamang desisyon araw-araw. Pangatlong habit, put first things first. Ito ang habit ng discipline at time management. Alam mo na kung ano ang mahalaga. Ngayon, kailangan mo nang bigyan ito ng oras. Alam mo bang maraming tao ang sobrang busy buong araw pero hindi talaga productive? Ang sikreto para hindi magaya sa kanila? Matuto kang mag-prioritize. Sinabi ni Covey na may 4 umanong klase ng gawain. Una ay urgent at important. Kabilang dito ang mga crisis o emergency. Pangalawa ang mga not urgent pero important tulad ng planning, exercise at learning. Pangatlo ang mga urgent pero not important tulad ng interruptions, emails at social media. Pang-apat ang mga not urgent at not important tulad ng mga walang saysay na distraction tulad ng mga online games at panonood ng mga kumikembot sa TikTok. Ang mga epektibong tao ay nakatuon sa pangalawa, sa mga gawaing hindi urgent pero importante. Ibig sabihin, ginagawa na nila ito agad sa mga libre nilang oras dahil kapag planado ang lahat at kargado ka ng kailangang o sapat na kaalaman, maaari mo nang maiwasan o malimitahan ang pagkakaroon ng mga gawaing nasa una tulad ng krisis o emergency. Pang-apat na habit, think win-win. Ito ay tungkol sa abundance mindset. Maraming tao ang naniniwalang para manalo sila, kailangan may ibang tao na matalo, di ba? Pero sabi ni Covey, mali yan. Ayon sa kanya, ang tunay na epektibong tao naghahanap ng solusyon kung saan parehong panalo ang magkabilang panig. Sa trabaho, sa relasyon o kahit sa negosyo, kapag pareho kayong masaya at may tiwala, mas tumatagal ang partnership. Win-win mindset equals respeto plus collaboration plus long-term success. Panglimang habit, seek first to understand,
then to be understood. Ibig sabihin, makinig muna bago magsalita. Sa totoo lang, karamihan sa atin ay nakikinig lang para makasagot, ngunit hindi para makaunawa. Pero ang mga epektibong tao, nakikinig ng may empathy. Sinusubukan nilang maintindihan ang damdamin at pananaw ng iba. Kapag ganito ka makipag-usap, mas magiging malalim ang tiwala at mas mabilis ang solusyon sa problema. Ito ang sikreto ng mga magaling na leaders at communicators. Pang-anim na habit, synergize. Ang ibig sabihin ng synergy ay the whole is greater than the sum of its parts. Ibig sabihin kapag nagsama-sama ang mga taong may iba't ibang talento, idea at perspective, mas maganda ang nagiging resulta kaysa kung mag-isa ka lang. Kaya sa halip na manatili sa ako lang ang tama, ang mindset ay gawin itong paano tayo parehong magiging tama. Ito ang tunay na ibig sabihin ng teamwork. Hindi dapat kompetisyon, kundi isang kolaborasyon. At ang huling habit, sharpen the saw. Ito ang habit ng self-renewal, pag-aalaga sa sarili sa 4 na aspeto. Ano ang mga aspetong ito? Una ay physical tulad ng sapat na ehersisyo, pahinga, tamang pagkain. Pangalawa ay mental tulad ng pag-aaral, pagbabasa, pagkatuto. Pangatlo ay emotional o social tulad ng magandang relasyon at empathy. Pang-apat ay spiritual tulad ng pananampalataya, values, peace of mind. Sinasabi dito na kung gusto mong magtagumpay sa mahabang panahon, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Hindi pwedeng puro trabaho, dapat marunong ka ring magpahinga at mag-recharge. Ngayon, alam mo na ang 7 gawi ng mga epektibong tao. Ano ang mga ito? Una, be proactive. Pangalawa, begin with the end in mind. Pangtatlo, put first things first. Pang-apat, think win-win. Pang-5, seek first to understand, then to be understood. Pang-6, synergize. At pang-7, sharpen the saw. Hindi mo kailangan baguhin lahat agad-agad. Simulan mo lang sa isa. Kahit sa be proactive lang muna. Unti-unti mapapansin mo, nag-iiba ang paraan ng pag-iisip mo at pati na din ang resulta ng buhay mo. Kaya kung gusto mong mag-level up sa productivity, relasyon at peace of mind, balik-balikan mo ang mga habits na ito. Like this video, mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong self-development content at comment kung alin sa 7 habits ang gusto mong simulan ngayon. Remember, the key is not to prioritize what's on your schedule but to schedule your priorities. Ako si Aklat Kaalaman at ito ang 7 Habits of Highly Effective People. Salamat sa panonood at tandaan, effectiveness starts with your habits.